Glory to God. At sa mga oras na ito, tunay na napakadakila ng ating Panginoon at tayo muli ay tinipon niya. Amen? At alam naman po natin na ang bawat isa ay merong pinagkakaabalan. Pero yung pagbibigay lamang po natin ng konting oras, isang oras hanggang sa 2 oras, okay po yan sa ating Panginoon. Amen? Na hindi po natin siya nakakalimutan. Amen? Glory to God. Kaya naman sa mga oras na ito, samakot din po natin ibigay ang ating oras sa ating Panginoon at damhin natin ang Kanyang presensya. Amen. Glory to God. At hayaan po natin na ang banal na Espiritu ay lumapit sa atin, lumapit sa bawat isa sa atin sa kwartong ito. Amen. Glory to God. At hayaan po natin na tayo ay makapanambahan sa ating Diyos ng buhay. Amen. Glory to God. Yes, Lord, kung wala nang ang ibang Panginoon, Ikaw lamang ang aming Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Hallelujah. Yes, Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord.
maraming salamat o Diyos sa kalakasan ng bawat isa sa amin, Lord to God. Alam namin, Panginoon, sa mga oras na ito, tunay nga hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa oras, Panginoon, na kami nangangailangan, alam po namin na kami ay makakalapit sa iyo, Panginoon. At tunay nga pagkasama ka namin, Panginoon, panatag ang aming puso. Minahal mo kami kahit anuman ang karumihan namin, Panginoon. At kailanman hindi ka nagkukulang sa bawat isa sa amin. Kaya naman marapat lamang na ikaw ay aming papurihan at awitan. Praise the Lord God. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw
ito. Amen. Padakilang Diyos, Ama naming mapagmahal, ang Diyos na patuloy na umiibig sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, isang katunayan ng iyong pag-ibig sa bawat isa ay narito kami ngayon, nagkakatipon-tipon upang pagsaluhan ang iyong presensya, ang iyong banal na salita. Panginoon, purihin ka, dakilain ka, sambahin ka ng aming buong puso't kaluluwa. Kulang, Panginoon, lahat ng aming mga ginagawang pagpupuri para ibalik sa iyo ang lahat ng ginagawa mong mabubuting bagay sa aming mga buhay. Ganun pa man, O Diyos, narito kami, nagpapakumbaba sa iyong banal na presensya. Inihingi ang iyong awa at ang iyong grasya. Ay buhos nawang ganap sa aming mga buhay nang sa ganun, O Diyos, hindi masayang, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagpapagal. Hindi masayang, Panginoon, ang lahat ng aming mga pag-awit, ang lahat ng aming pagsayaw, paghindak, sa bawat ampas ng aming mga paa, ng aming mga kamay, sa bawat galaw ng buong katawan namin, Panginoon, papurihan ka. Panginoon, sa mabuting balita na aming mapapakinggan ngayong araw na ito, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang mangusap. Ang mga salita mo ang siyang tumimo sa aming mga puso't isipan nang sa ganun, Panginoon, magkaroon ng panibagong pag-asa, panibagong pagkilos, panibagong pagkakataon sa aming mga buhay upang maituwid namin ang mga bagay na dapat namin ituwid, Panginoon, upang kami makalakad sa iyong katwiran. Panginoon, ang lahat ng dumadalangin ng kagalingan ay naniniwala kami, Panginoon, na ngayon pa lang, Panginoon, ay inaabot mo na ng iyong pagpapalang kagalingan and complete restoration of their health. Panginoon, sa mga kapatid po namin, naggulong-gulo ang kaisipan sa kabila ng sa rami ng mga bagay na nagpapagulo sa kanilang mga isipan, O Diyos. Panginoon, naniniwala kami na hindi pa man natatapos ang iyong gawain sa lugar ng Sharjah, ay tunay nga, Panginoon, bibigyan mo ng kapahingahan, ng kapayapaang tunay na lamang na sa iyo'y nagmumulat. At Panginoon, ang aking mga kapatid na dumaranas ng financial struggles, Panginoon, kami naniniwala na hindi maigsi ang iyong kamay upang iabot ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid. Kaya naman, Panginoon, ngayon pa lamang, Panginoon, we are declaring victory upon victory sa lahat ng tunay na susunod, makikinig at tatanggap ng iyong mga salita. Panginoon, ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus, kaysa ng Espiritu Santo, at sa mabisang intersasyon ng aming Inang Birheng Maria, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin natin ang ating Panginoon.
Yan, mga kapatid ko. Tawag dito. Kamusta na mga anak ni Yahweh El Shaddai sa Sharjah? Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, maramay, wagasang pag-ibig, malaya, mayapa, mainhawa, at matagumpay. Lahat ng matatagumpay ay kumalakpak ng makasakit nila. At dahil dyan, ating pong pagsaluhan ang mga salita ng ating Panginoon na ating hahanguin mula po sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, talata 28 hanggang 30. Ito po yung sulat ni San Pablo to the Romans, chapter 8, verses 28 to 39. Kaya niyo pong basahin po muna natin sa wikang Banyaga. At ito po ang nasusulat, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. We know that all things work for good for those who love God, who are called according to His purpose. For those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. What then shall we say to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but handed Him over for us all, how He will not also give us everything else along with Him? Who will bring a charge against God's chosen ones? It is God who acquits us. Who will condemn? It is Christ Jesus who died, rather was raised, who is also at the right hand of God, who indeed intercedes for us. What will separate us from the love of Christ? Will anguish, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for your sake we are being slain all the day. We are looked upon as sheep to be slaughtered. No, in all these things we conquer overwhelmingly through Him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor power, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon pang una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili Niyang anak ay hindi Niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya Niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay? At ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan?
panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay o ang mga anghel o ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to God, Jesus Christ. May tanong ako sa inyo mga kapatid. How do you feel about yourself? Anong nararamdaman mo sa sarili mo? Kaibig-ibig ka ba? Yan yung tanong sa atin ngayon. Na minsan, iniisip natin hindi tayo kaibig-ibig. Amen? Minsan we feel, intimidated, we feel left behind. Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa pagbasa ngayon, sabihin mo sa iyong katabi, habang sinasabi mo itong mga katagang ito, tapik-tapikin mo din. Kapatid! Ikaw! Oo, ikaw! Sabihin mo rin, ikaw rin naman. Oo, ako! Oo, ako! Alam mo ba? Mahal na mahal ka ni Kristo. Sabihin mo rin, ikaw! Ako! Mahal tayo ni Kristo. Aawit tayo sandali para maranasan natin at maramdaman mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Habang inaawit mo yan, ilagay mo yung dalawang kamay mo sa tapat ng iyong puso. Pigit mo yung mga mata mo at damhin mo yung bawat salita na mahal at iniibig tayo ng ating Panginoon. Amen? Sa pagkabot
you feel right now na hindi ka kaibig-ibig, na tila ba parang may problema sa sarili mo, tingin mo sa sarili mo, you don't deserve anything, please remember that God has even loved you even before you knew Him. He has loved us even before we were conceived. Ganun tayo kamahal ng Diyos. At kung sa tingin mo puno-puno ka ng mga pagkakasala, sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, mahal ka pa rin niya. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya yan yung panghahawakan natin ngayong hapon na ito. Yan yung iuuwi natin, na mahal tayo ng Diyos. Amen? Ang lahat na naniniwala na siya'y mahal ng Diyos, siya'y kaibig-ibig, pumalakpak para sa ating Hallelujah! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Ayan. Sige po, tayo po'y makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. At pamagatan natin, siyempre ang pinag-uusapan natin ang pag-ibig ng ating Yahweh El Shaddai. Pamagatan natin ang ating pag-uusapan ngayon, the unbeatable love of God. Sabihin mo nga, the unbeatable love of God. Amen? Pag sinabi mong unbeatable, no? Babalikan natin yung pagbasa. Kung babalikan po natin yung pagbasa sa English version po, sa New American Bible Revised Edition o NABRE, may pamagat po doon, ang nakasulat po doon, Indomitable Love of God in Christ. Yan. So, yung indomitable, yan po yung salitang ginamit po doon sa NABRE version. Ano po? At ito pong indomitable, ito yung English word, pero may pinaghuhugutan yan na Latin word na ang pangalan ay indomitabiles. Sabihin mo nga, indomitabiles. Na po, nung naito ko to sa Abu Dhabi, sabi ko sa kanila, hindi ito yung noodles na masarap, na niluluto, na mabilis maluto. Diba? Naman? Indomitabiles. Ano pong ibig sabihin ng Latin word na ito? Yung in po, ang ibig sabihin po niya, na. Yung domitare, yun po yung tame. So pag pinagdugsong po natin, pinagdugtong natin, untame. So gagawin natin, untamable. Pag sinasabi pong untamable, ang sabi po dyan, it is impossible to subdue. It is impossible to defeat. Amen? Ganun yung pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ganun katindi magmahal ang Diyos. Hindi mo pwedeng kahunin, hindi mo pwedeng itali, hindi mo pwedeng ikulong, Lord, ganito yung pagmamahal mo sa akin. Hindi. Ganon katindi magmahal ang ating Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. And yung pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Diyos, even I don't deserve it, God still give it to us. Anong tawag doon? Grasya ng Diyos. At pag sinabi natin grasya or grace, this is an unmerited gift from God. Binibigay sa atin. Sabi ko nga, hindi pa nga tayo nililika, mahal ka na ng Diyos. Kilala ka na ng Diyos. At sabi nga po sa pagbasa, kapag ikaw ay pinili, no? Ikaw ay tinawag. Kapag ikaw ay tinawag, you are being justified. Ano po ibig sabihin ng being justified? Napatawad ka na sa Kasi katunayan yan na tayo ay tumitingin, kinikilala natin yung pag-ibig ng Diyos. Ganong maraming tao sa mundo na hindi kumikilala sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Nagsasakripisyo. This is the kind of God's love without expectation. Di ba? It's a sacrifice. Pero walang inaantay na expectation sa'yo, sa akin. Tayong mga tao, nag-abroad tayo, we sacrifice. Kasi nagmamahal tayo, di ba? We sacrifice. We go out from our comfort zones. We fly to the moon, no? We fly to UAE. No? Kung lumipat ng ibang bayan tayo, nag-ibang bayan tayo dahil sa pagmamahal namin sa mga pamilya natin. Pero tayo, aminin ulit natin sa hindi, we are expecting something in return from our sacrifices. Ano in-expect natin? Sana yung anak ko
huwag niyang baliwalain lahat ng pagpapagal ko. Sana mag-aral siyang mabuti. We are expecting. Sana yung mga kapatid ko, huwag lustayin lahat ng pinapadala ko para sa aking anak. Kasi may mga ganyang kwento. Ang anak niya naiwan sa Pilipinas at iaasa sa mga kapatid. Ang kapatid, parang tila ba problemado pa rin kahit nagpapadala ang magulang. Di ba? Bakit? Nagagastos ng kapatid. We are expecting something na sana sa pagsasakripisyo ko na ito, sana nawa ay may magandang ibubunga, mayroong magandang babalik sa akin. Di ba? Pero ang pag-ibig ng Diyos, mahal ka niya. Maging sino ka man. Ito yung klase ng mga salita na binitawan ni Robin Padilla pero hindi totoo. Pero ang Diyos, pag sinabi niyang mahal kita, maging sino ka man, hindi siya mag-expect sa iyo na in return na mahal mo rin siya. Because God doesn't need your love. Actually, God hindi niya kailangan yung love natin eh. Kasi He first loved us. Don't even need us. Yet, mapalad tayo dahil nararanasan natin na mahal tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos, kahit hindi mo mahalin, Diyos pa rin siya. Tayo, kapag hindi mo maramdaman na mahal ka ng Diyos, hindi mo mararanasan ang pagiging anak ng Diyos. Amen? Purihin natin ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pangatlong klase ng love of God is saving love. Amen? Saving love. Ano pong sabi sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Diba? Amen. Diba? Ganyan tayo kamahal ng Diyos. No, sa sobrang pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya nga ang kanyang buktong na, ito ang maganda. Kapatid, nung ang ating Panginoong Jesus ay nagpapako sa krus, namatay, inilibing. Nabuhay muli. Umakyat sa langit. Lahat ng maniniwala na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos, lahat ay maliligtas. That's the kind of love of God that can save us. Walang ibang pangalan, kala mo, kahit pang sinong ipagmalaki mo, kahit magulang mo, ang boyfriend mo, ang iyong better half, hindi mo pwedeng ipagmalaki na mahal ka niya. Kasi mas mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ka rin pwedeng iligtas ng mahal mo sa lahat ng pagkakataon. Pero ang Diyos, lahat ng oras at pagkakataon, iniligtas ka na niya. Iniligtas na tayo. Dahil ganong klase magmahal ng Diyos. Iniligtas tayo sa anumang kapahamakan sa ating mga buhay. Amen? This is a kind of love without many conditions. Ang tanging kondisyon ay maniwala, magtiwala, tumalima sa ating Panginoon. Believe. Magkaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At sabi ko nga, ito yung klase, itong tatlong to, ito yung klase na unmerited love of God for us. Hindi natin deserve, yet we are experiencing it. Ito yung libreng binibigay sa atin ng Diyos. Amen? Hindi po natin kailangan gumawa ng mabuting bagay para tanggapin ito. This is not about our worthiness. Amen? Hindi po ito about yung pagiging marapat natin para tanggapin yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung libreng binibigay sa atin ng Diyos na klase ng pagmamahal. Naalala niyo yung kwento ng prodigal son? Amen? Yung prodigal son, nilustay niya yung pera, yung mana niya na kinuha niya, hiningi niya in advance sa kanyang tatay, di ba po? Tapos nagpakalayo-layo, nilustay lahat, nag-party-party, gumimik. Ano po? Tapos, ang nangyari, naubos niya lahat ng yaman na ipinamana sa kanya. Dumating sa punto ng kanyang buhay, kumakain na lamang siya ng pagkain ng baboy.
Amen? Buti sana kung kamoting bahoy yan pag nasa probinsya ka. Pag nasa Manila ka, kung ano-anong klase na yan, may kasama pang uod. Diba ganun sa Manila, sis Yani? Yana. Oo, ba't ko nasabi? Ganun yung lolo ko dati. No? Kaning baboy talaga. Tapos pag medyo na, inuud na. Ganun yung experience ng prodigal son. Anong nasabi niya? Babalik ako sa ama ko. Kasi yung mga kasambahay ng tatay ko, mahinang pang kumakain sila 3 beses sa isang araw. May merienda pa. May papalabok pa doon. Amen. Pagkatapos ng 12 o'clock, 1 o'clock, may papalabok doon. Babalik ako sa aking ama. Naisip yun. Pero hindi na siya umaasa na siya ituturing pang anak. Alam niyo mga kapatid, nung nandoon na siya sa kanilang gate, sa gate ng bayan nila, nakatanaw siya ng kanyang ama, sinalubong kaagad siya ng kanyang ama. At with arms wide open, sabi sa kanta, ginakap yung kanyang anak. Hindi na nagsalita yung tatay, ginakap. Amen? Ganon yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi ka pang humingi ng tawad, ginayakap ka na. Amen? Ganon magmahal ang Diyos. At itong klase ng unmerited love, no, na hindi natin pwedeng mabit, hindi natin pwedeng matalo, yung indomitable love of God, no? These kind of loves are manifested or demonstrated, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Kay Kristo na ang lahat. Pati ang puso mo. Amen? Bakit? No? Siya lang po, sabi po sa ating pagbasa sa Romans 8, chapter 33, siya lang po yung nagtubos sa atin. Siya yung nag-justify sa atin. Imbis na tayo ay mapunta sa eternity. Dalawang klase eternity, sabi ni Brother John. No? Eternity in hell, eternity in heaven. Parehas each. Kaya kung pipili ka ng letter, ng klase ng eternity, piliin mo yung 6-letter word. Huwag yung 4-letter word. No, siya yung nag-justify sa atin. Ano pa po? Siya rin po yung nag-mediate sa atin. Siya yung nag-i-intercede po sa atin, sa ating Diyos Ama. Ano po? Hindi natin mararanasan yung pagmamahal ng Diyos Ama kung hindi tayo dadaan sa ating Panginoong Hesus. Kung hindi natin kikilalanin yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At siya rin po ang nagbibigay sa atin para tayo ay maging mananagumpay. Kaya nga sabi ko sa prayer natin kanina, tayo magtatagumpay. Tayo ay uuwi. Ngayon pa lang kumikilos na ang Diyos sa ating mga buhay para pagtagumpayin tayo sa anumang mga aspeto ng mga buhay natin. Nais natin magtagumpay tayo. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So paano natin mararamdaman sa ating ang tawag dyan? Ordinary lives, no? Sa ating everyday life, paano natin mararanasan yung pag-ibig ng Diyos o ma-experience, matatanggap yung pag-ibig ng Diyos na unbeatable. Amen? Sabihin niyo, Brother Harold. Brother Harold. Paano? O yan, sisimulan natin. Medyo, 10 ito. 10. Kaya sit back and relax and feel the love of God. Amen? I-spell out natin yung unbeatable. Bibigyan natin yan ng pakahulugan bawat letra. Handa na ba kayo? Amen. Game na ba kayo? Amen. Amen. Unang letra. Letter U. Yan. Sige sis pa. Loko. Yan. Unang letra. Yung letter U. Unmask yourself. Kaya hindi mo maranasan minsan yung pag-ibig ng Diyos kung ano-anong pagpapanggap yung ginagawa natin. Para maranasan mo yung tunay na pag-ibig sa buhay mo, magpakatotoo po tayo. Ako, nung ako yung naging girlfriend ko yung aking may bahay na ngayon, aking sister wife, alam niyo mga kapatid, sa kanya lang talaga, nagpakatotoo talaga ako sa kanya. Opo, nagpakatotoo talaga ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, mainitin ang ulo ko. Pag ako nag-init ang ulo
hindi talaga ulo. Pag ako, tinanggap mo kahit sa kabila ng pangit na ugali ko nito, di good. Eh pag hindi, at least nagpakatotoo ako, hahanap ako. Pag hindi mo ako tinanggap, hahanap ako ng tatanggap sa ugali ko. Ganun naman yan eh. Magpakatotoo ka. Para ka mahalin ng isang tao. Lalo pa ang Diyos kapag nagpakatotoo ka. Eh hindi natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos kung ano-anong pagpapanggap ginagawa natin. Sabi nga nung isang interview, no, na napanood ko lang sa Tony Talks. Kilala niyo si Tony Gonzaga? Ano po yun niya ngayon? Basta yun. Soriano. Mayroon siyang na-interview, kaibigan niya na tayo. Dating gay. Gay talaga. Tapos ini-interview siya ni Tony. Anong nangyari sa'yo? Bakit sabi mo sa akin noon, matalag sila siguro magkaibigan, kahit nung kasal na, nandun yun. Bakit ngayon, gusto mo na maging lalaki? Kasi sabi nung ini-interview, kasi kahit anong kung ano-anong ginawa ko sa katawan ko, kala ko magiging masaya mo, kala ko mararamdaman ko yung tunay na hinahanap ko sa aking buwan. Pero walang nangyayari, pero makilala ko ang Diyos. Nagbago ang lahat. At ito ngayon ako, gusto kong ibalik yung kung anong disenyong ginawa sa akin ng Diyos. At doon niya naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Amen? If you really want to feel the love tonight, no? Kung nais natin maranasan yung pag-ibig ng Diyos ng tunay, magpakatotoo tayo. Be true to yourself. Accept yourself. Meron pang isang kwento, no? Merong si kamatayan, susunduin niya na yung isang 50-year-old na dalaga. Babae. Siyempre dalaga, no? Babae. Sabi ni kamatayan, Nene ang pangalan niya. Nene, mamamatay ka na bukas. Susunduin na kita. Bukas na bukas din, ganitong oras. Sabi ni Nene, kamatayan, huwag muna please. Never ko bang na-enjoy yung buhay ko. Kasi buong buhay ko, nung ako'y nagsimula magtrabaho, bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako, tumutulong ako sa magulang ko, tumutulong ako sa mga kapatid ko paano pag-aral, tumutulong ako sa mga pamangkin ko. Never siyang nagkaroon ng enjoyment in her life. 50 years old na siya. So sabi ni kamatayan, okay, sige, naawa ako sa iyo kasi parang hindi ka lang nag-e-enjoy. So sabi ni kamatayan, okay, sige, deal, 1 year. Extend ko yung buhay mo. Sabi ni kamatayan. Tapos, so ito na si Nene. Sabi niya, okay, enjoy ko na yung buhay ko. Pumunta siya ngayon sa salon. No? Sa Sharjah. Sa isang salon sa Sharjah. Tapos sinangat yung pinakamagaling na parlorista. Nagpakilay. Yan, yung mga sister natin, no, bagong gilay. Nagpakilay. Tapos nagpa-make up. Nagpa-ribbon. Di ba? Nagpa-ribbon. Tapos nagpa-lipstick pa. Lipstick. Pa-lipstick. Sabi niya, wow! First time kong na-experience yung ganitong pakiramdam na maganda pala nagpapaparlor. Ano? Eh, dami niyang pera. Gagawin ko dito eh, kung isang taon na lang pera ko, gagastahin ko naman to para sa akin. Kasi binigay ko na lahat buong buhay ko, yung lahat ng pinaghirapan ko sa mga mahal ko sa buhay. So sabi niya, punta ako lilipad ako ng Pilipinas. Punta ako kay Dr. Vicky Bello. Nagpatak ng mukha. No? Nagpatanggal ng mga cellulites. Tapos liposuction. Nagpalaki ng butt. Talagang ginawa niya lahat. Tapos paglabas niya sabi niya kay Dr. Vicky Bello, Doc, ano yan? Very tamang. No? Maganda, perfect. Okay. Paglabas niya ng building, mga kapatid, nasagasaan siya. Paglabas niya, nasagasaan. Eh, social na siya, SUV yung mga sagasa sa kanya. Hindi na siya. Namatay siya. Patay. Ngayon, si kamatayan, sinusundo na siya ngayon. Sabi ni Nene, kamatayan, ba't mo naman akong pinatay? Sabi ko sa'yo, di ba, usapan natin isang taon, sabi ni kamatayan. Ay, ikaw ba yun? Hindi kita nakilala. Ang dami nagbago. Diba? Kung nais natin maranasan yung pag-ibig ng Diyos,
magpakatotoo tayo. We unmask ourselves. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pangalawa, letter N. Never expect from man. No? Kaya tayo hindi natin maranasan yung pag-ibig. Umaasa tayo kasi na maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng tao. And sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Yung klase ng pag-ibig ng Diyos, yung standard ng pag-ibig ng Diyos, we all fall short. Kaya never tayo mag-expect ng klase ng pag-ibig ng Diyos, maranasan natin completely sa tao. Hindi talaga natin mararanasan. Kaya tayo nasasaktan kasi we are expecting the kind of love that only God can give us. No? Huwag tayo mag-expect sa tao. Expect natin. Kung nais natin maranasan ang klase ng pag-ibig ng Diyos, expect natin sa Diyos manggaling. Huwag sa tao. Magiging kapamamaraanan ng yung tao, yes. Pero huwag natin completely isandal o hanapin sa tao. Hanapin natin sa Diyos. Pangatlo, letter B, be humble always. Yan. Nais mo maranasan yung pag-ibig ng Diyos, magpakumbaba tayo. Ito yung experience ko recently, mga kapatid. Si Brother Harold, last July, wala akong sasakyan. Binenta ko yung sasakyan. So may mga hayo ako na malayo, syempre. So kailangan kong tugunan. So, iniisip ko, habang iniisip ko na, may hayo ako sa ganitong lugar. Kailangan ko talagang bumiyahe either ng maaga, magbabas ako, or makisabay sa mga pupunta doon. Sabi ko sa loob-loob ko, medyo nahiya akong humingi ng pabor sa tao. Parang ano ko yun na kung pwede lang, sa akin na lang, no? Pero inuudyokan ako ng Espiritu ng Diyos. Try mo. Approach. Walang mawawala sa iyo. Parang pinaparaan sa akin ng Diyos mo. Try mo. Wala namang mawawala sa iyo. Magpakumbaba ka. Huwag kang maging mapagmataas sa sarili mo. Hindi ibig sabihin nagkakotse ka na, hindi ka na pwedeng makisakay sa iba o hindi ka na pwedeng manghiram ng sasakyan sa iba or ano pa man. So, out of yung abay ko doon sa tinig na aking naririnig, I approach someone, kung pwede ba makisabay? Pwede ba makisabay? And I was rejected. Not directly, but impliedly. I was rejected. I felt rejection. And during that moment, kailangan ko nang umalis. Ano po? I was rejected. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi na ako nag-approach. Sana hindi na ako humingi ng pabor. Kasi mare-reject na naman ako. I had an experience of rejection, and this came from my family pa o relative pa noon. Nung ako'y nag-aaral, si Brother Harold, napakasipag pumasok sa school. College na po ako noon. No, sino yung masisipag pumasok sa school? Yun na niya. Di ba? Hindi ako nag-iisa. Masipag rin kayo. Pero hindi ako masipag magbasa. Masipag lang ako pumasok sa school. Nung ako hihingi na ng baon sa nanay ko, sabi ko, ma, penging baon. Ang baon ko nun 100. Ang layo ng school ko. From Quezon City to Manila. Tapos kakain pa ako maghapon. Diba? So, 100. Wala pong perang nanay ko. Sabi sa akin ng nanay ko, manghiram ka sa mag-anak natin. And I was rejected. And during that time, hanggang ngayon dala-dala ko yun, na never akong hihingi ng pera o mangungutang ng pera sa aking mga kamag-anak. Sa inyo na lang. Joke lang. No, never akong hihingi. So, hindi ko na ulit ginawa yun. Kasi I felt rejection. Kaya si Brother Harold, ayaw na hihingi ng pabor, tapos ma-reject. Pero ang Diyos, dahil mahal ako ng Diyos, sabi niya sa akin, magpakumbaba ka. Kasi ang lahat ng tagasunod ko ay marunong magpakumbaba. Marunong magpakumbaba. So, but I was rejected. Pero ito yung mabuti, mga kapatid. You will experience rejection, but do not reject the blessings
being offered to you by God. Accept it. Kasi alam niyo, nung moment na that I was rejected, that was also the moment that God gave me the car na magagamit ko. Ang bala ko lang talaga, ako lang pupunta kasi na wala kami sasakyan. Pero dahil merong ginamit ang Diyos, at that moment, nakabiyahe ako dun sa pupuntahan ko, kasama ko pa buong pamilya ko. And I was really, alam mo yun, parang, Lord, salamat. Yung rejection pala na aking mararanasan, meron ka palang blessing na ibibigay at that moment itself. Ganun kabuti ng Diyos. Kailangan natin minsan talaga, hindi natin minsan, araw-araw piliin natin magpakumbaba. Araw-araw piliin natin magpakumbaba. Meron pa ako isang experience. Recently lang. Umiral yung aking pagkatatay. Sinaway ako. Mabuti naman yung approach niya. Sinaway niya ako. Sabi niya, yung mga anak mo, bawal magtakbuhan dito. Nasaktan talaga ako. At dahil ako'y tatay, nasaktan, sabi ko sa kanya, sabi ko talaga sa kanya, hindi mo mapipigilan ng mga bata. Hindi mo pwede pigilan ng mga bata. Yes, I can discipline them. Pero hindi mo mapipigilan all the time. Bata yan eh. Sa loob-loob ko, hindi ka ba naging bata? Wala ka bang naging anak ng mga bata o naging makulit? Amen. Pero alam nyo, at that moment, mabigat yung aking pakiramdam. Pero sabi ko, Lord, pawiin mo itong nararamdaman ko kasi naapektuhan even my sister wife. Naapektuhan. Sabi ko, Lord, pawiin mo itong nararamdaman ko. Yung tao na yon, siya mismo ang umapproach sa akin. Kasi maganda naman talaga kung iisipin, babalik ako, maganda naman yung approach niya. Sabi ko nga lang sa kanya, siguro bro, wrong timing lang. Kasi hindi pa ako nakakaupo ng upuan ko, sinaway mo na ako. Nakarating lang namin. Di ba? Pero dahil sa pinairal ko rin yung aking pagpapakumbaba, sabi ko sa kanya, bro, walang... Amen. Kung yayakapin natin si Kristo, may panalangin nga ang ating Panginoong Yesus para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Sabi in John chapter 17 verse 20 to 23, sabi po dyan ng ating Panginoon, my prayer is not for them alone. He's referring to His disciples, apostles. And I pray also for those who will believe in me through their message. So lahat ng mga kanyang disipulo na ipinapangaral ng kanyang mga salita, pag naniwala, pinananalangin din ng ating Panginoong Yesus, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you and me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you have sent me and have loved me, and have loved them even as you have loved me. Amen? So, pinapanalangin tayo ng ating Panginoong Yesus na nawa lahat ng naniniwala sa Kanya, no, ay talagang maisasama niya in His glorious reign. Amen? Sa Kanya, saan man naroon ang ating Panginoong Yesus, kung Siya ay bibigyan ng katanyagan, ng glorious glory ng Diyos Ama, kasama, nadadamay tayo. Diba? Ito yung masarap na maidamay ka. Kaysa na idamay ka sa patayan o kung saan mang masasamang bagay. Ito yung masarap na madamay. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Panglima, accept Jesus as your personal Savior. Hindi po tayo pwedeng maligtas ng kahit anong kabutihang bagay na ginagawa natin. Kahit anong buting bagay ginagawa mo, hindi ka maliligtas dyan. Hindi ko naman sinasabi huwag ka nang gumawa ng mabuting bagay. Pero ang tanging makakapagligtas lamang sa atin ang pangalan, Jesus. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ano pong sabi sa Romans 10 verse 9? If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Malinaw po na sinasabi sa atin na ang maging tungtungan ng iyong kaligtasan, ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus.
Kasi pag tayo ay naligtas, then we will experience yung pagmamahal ng Diyos. Amen? Pang-anim, syempre kailangan we have to turn away from all our sins. Amen. Ang bilis ng oras. Hanggang 3:30 po tayo. Tama? Sige, bibilisan ko na. So, kailangan po natin, letter T, we have to turn away from all our sins. Hindi pwedeng, mga kapatid, na gusto mo maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Nandito ang pag-ibig ng Diyos, kunwari. Tapos, gusto mo, andiyan din yung sin. We have to turn away. Kung nandito ang sin, we have to turn away from that sin. Because you cannot find God's love in that sin. You will only find God's love if you turn away from the sin and stand in front of God's love. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pang-pito, align yourself to God's purpose. Kaya tayo nahihirapan, kaya hindi natin maranasan yung pag-ibig, yung galak na dala ng pag-ibig ng Diyos kasi yung ating mga gustong gawin, naka-disalign sa gusto ng Diyos. May purpose ang bawat isa sa atin na itinisay niya ng Diyos. Kapag hindi mo pa yan, kapatid, natatagpuan, you will feel empty, no? Doon sa pamantayan ng pag-ibig ng Diyos. Pero pag inalign mo yung klase, yung purpose mo sa purpose ng God, doon mo mararanasan na ang gaan pala ng buhay kapag tayo sumusunod sa Diyos. Tingnan mo si Jonas. Ilalim si Jonas, yung kinain ng malaking isda. Dahil sa pagsuway niya sa kalooban ng Diyos, pupunta siya sa bayan ng Ninive para i-declare yung gagawing judgment ni Yahweh doon sa mga taga-Ninive kasi sobrang makasalanan. Ang ginawa niya, pumunta siya sa bandang Espanya, sa Tarsis. Tapos, doon siya. Pero kinain siya ng balyena kasi bumagyo, tinapon siya ng mga tao sa bangka, sa barko, at kinain ng balyena at tinala siya sa bayan ng Ninive. Hindi pwedeng malaig yung kagustuhan natin. No? Hindi pwedeng malaig yung kagustuhan natin. Laging manalaig pa rin ang kagustuhan ng Diyos. Sabi po dito sa Proverbs 19 verse 21, many are the plans in person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen? Marami tayong plano, pero plano pa rin ng Diyos dapat ang pinagtatagumpay natin. Kasi kung ang plano ng Diyos, pagtagumpayin ka, bakit ka pa lili sa plano ng Diyos? Kaya tayo nalulungkot, kaya tayo nalulugmok. Subukan natin, hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kung hindi ka magtagumpay, kung hindi lumigaya ang iyong buhay. Hanapin mo si Kristo. Huwag ang pangit. Amen? Huwag natin natin kalingan. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pangwalo, be contented with the gifts you have. Diba? Kailangan makontento tayo sa kung anong meron tayo. Kasi ang sabi po sa unang Pedro chapter 4 verse 10, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Iba-iba yung gift na binibigay sa atin ng Diyos. Huwag mong hanapin yung gift sa iba, tapos bakit wala sa'yo? Kasi iba yung gift sa atin. Amen? Iba-iba yung gift sa atin. Itong natin, baby brother natin dito, nakikita ko kanina, natutuwa ako kasi marunong nang sumayaw, marunong pang kumanta. Diba? Yan yung gift. Mag-preacher pa daw. Glory to God. Diba? Huwag na, makontento tayo kasi the moment we are contented, that's the moment that marirealize mo yung mga bawat bagay na natatanggap mo mula sa Diyos, na-appreciate mo na yun. Ayun yung pang siya, live in gratitude. Mabuhay tayo na may pagpapasalamat. Kasi pag natuto kang makontento, matututo ka ng magpasalamat. Na sa bawat gising natin, another blessing na naman. Naalala ko yung isang preacher natin, sabi niya, sa bawat gising natin, tandaan niyo ito mga kapatid kasi tinatandaan ko dito. Sa bawat gising daw natin, God has something for us, in store for us. Hilingin natin pagkagising mo, Lord, ano yung surprise mo sa akin today? Di ba? Ready na akong tanggapin. Alam niyo kapatid, matatanggap niyo talaga. Mararanasan niyo talaga. Kasi we are living in gratitude. Nagiging mapagpasalamat tayo. Nasa pagising mo pa lang, nakita mo may muta ka. Lord, salamat nagising ako. Di ba?
Yung mga maliliit na bagay, hindi natin yan napapansin kapag tayo ay ingratitude. No, hindi tayo mapagpasalamat. Pero kung tayo ay grateful, no, ma-experience natin sa maliliit na bagay, tayo nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Kasi kalooban ng Diyos, sabi po sa unang Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kalooban ng Diyos na ikaw ay maging mapagpasalamat. Amen? Para maranasan yung pag-ibig ng Diyos, maging grateful tayo. Amen? At pang-sampo at panghuli, letter E, lahat ng nararanasan natin na pag-ibig na ng mula sa Diyos, huwag mo lang sarili, i-extend mo. Extend mo. I-share mo. Extend yung grace na natatanggap natin mula sa Diyos sa iba. Yung kabutihan, yung pagpapatawad, yung pagiging generous, kailangan po natin ma-extend yan. Kasi nga sabi ni Brother Raul, always binabaan ko yung sinabi niya na we are all just a pipeline of blessing. Yung mga blessing, yung mga gifts na natatanggap mo, may butas dapat na lumalabas yan para mabigay sa iba. Maging pipeline tayo ng blessing. Kung marunong kang tumugtog, itugtog mo para kay Lord. Marunong kang kumanta at sumayaw, kagaya ni itong natin Brother Gabi, no? Little Brother Gabi. Di ba? I-share natin. May mga nakatagong gifts dyan, baka di nyo pa nilalabas, sis. Kapatid natin. Di ba? Ibigay nyo, i-extend nyo. Kasi the more you share, the more you receive. Yan yung klase ng pamantayan ng Diyos. Amen? Kasi nga, sabi po sa Romans 8:28, we all know that all things work for good for those who love God, who are called according to His purpose. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Magiging extension din tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen? Para maranasan mo talaga yung unbeatable love of God. Ayan. Yan yung binibigay sa atin ni Lord. Bawat letra na yan. Amen? Ikaw at ako, mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya naniya ako bawat isa, tayo po'y magsipagtayo. At muli, awit tayo, awitin natin yung kinanta ng ating mga kapatid kanina. Dahil this is exactly what kind of love God wants to give us. Kahit kailan ang Diyos di nagkukulang sa kanilang biyaya at pag-ibig sa atin. Lagi
isa. Minsan, Panginoon, we are rejecting it. We are ignoring it. Pero Lord God, napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Dahil sa kabila ng mga paulit-ulit namin pagre-reject sa iyo, pagtalikod sa pag-ibig mo, Panginoon, nariyan ka, pinapararanas sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na nandito ngayon na patuloy mong pinapadala upang iparanas, O Diyos, ang iyong masaganang pag-ibig sa bawat isa. Panginoon, sa mga kapatiran na narito, ito ay isang tanda, O Diyos, ng iyong pag-ibig sa amin. Nasa pamamagitan rin nila, Panginoon, nararanasan namin ang iyong pag-ibig. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito patuloy na tumutugon sa iyong panawagan. Pinili mo ang bawat isa, O Diyos. At dahil pinili mo ang bawat isa, Panginoon, binibigyan mo rin kami ng karapatan upang maging kapatid mo, maging anak ng Diyos Ama. Maraming salamat, Panginoon. At Panginoon, dalangin ko sa aking mga kapatid na patuloy na nagpapagamit sa iyong banal na ubasan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga bawat buhay, ang kanilang mga ikinabubuhay, ang kanilang mga mahal sa buhay. Kasama man nila dito, O Diyos, o nasa bansang Pilipinas, Panginoon, iparanas mo yung pag-ibig at pagkalinga mo sa bawat isa. At yung aking mga kapatid na nagtataas ngayon ng mga prayer requests, Panginoon, anuman, Panginoon, ang kanilang mga idinadalangin sa mga oras na ito, Panginoon, naisulat pa o hindi, ang mga bags, wallet, mga tubig, panyo na kanilang itinataas. Panginoon, kasihan mo ito ng iyong kapangyarihan. At kami naniniwala na bawat sino man na makakatanggap, makakaranas ng mga bawat bagay na itinataas na ito, Panginoon, ay patuloy mong kikilos ang iyong kapangyarihan. Nang sa ganun, Panginoon, maranasan din nila kung gaano mo sila kamahal. Kung gaano mo kami kamahal, Panginoon, ganun mo rin ipaparanas ang iyong pag-ibig sa bawat tao na makakatanggap, makakaranas ng mga bagay na ito na itinataas ng aking mga kapatid. Panginoon, dalangin rin po namin, O Diyos, ang mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho, si Brother O'Neil Bail, Sister Elizabeth, Sister Imelda, Sister Rita. Ang mga nagpapasalamat, O Diyos, ang pamilya Pascual Doran, Thanksgiving for Grace Corpus, Villarus and Dueñas family, Conrad Centino and family. Panginoon, ganun din po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa kagalingang iyong pagkakaloob sa bawat isa. Ang ating kapatid, Sister Bea Baybay, Conrado Centino Jr., Roman Baybay, Livia Napoles, Norberto Napoles, Virginia Napoles, Gina Masqueda, Jane Pabon, Christina, Sister Elizabeth, Rita, Efren, Elmer, Rita, si John Arvin Bunye, si Mel Cindy Bunye. Panginoon, ganoon din po, spiritual deliverance for our brothers and sisters, Brother Edwin Pascual, Grisel Corpus, Rita Duenas, Arcon J. Centino, Janine Rose Centino. At Panginoon, pinapanalangin din po namin ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid, si Dr. Ashraf Asis, si Carl Luis Efraim, Anasha Usok Kilam, Rodel Jerusalem, Benito Heroy, Eva Bernarda Esquero, Corazon Juarez Valentina, Buenaventura Juarez, Sosima Bernardo, Petron Garcia, Buenvenida Dana, at ang iba pang mga kaluluwa, Panginoon, sa purgatorio. Sila ialalahanin mo, Panginoon, at dalhin nawa, Panginoon, sa iyong kaharian. Panginoon, muli maraming salamat, Panginoon, na sa nararanasan namin pag-ibig mo, O Diyos, bagamat kami hindi karapat-dapat. Ganun pa man, Panginoon, maraming salamat at buong puso at buong dalawang kamay, inilalapat namin ang aming mga kamay, O Diyos, upang tanggapin ang pag-ibig mo na iniaalay sa amin. Panginoon, maraming salamat.
Sa araw na ito kami uuwi na dala-dala ang pananampalataya, ang paniniwalang bawat isa sa amin ay mahal na mahal mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming samot pinagpapasalamat sa pangalan ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Let us give thanks with a grateful love. Sa Romans 8:28-39, na pinamagatan na the unspeakable love of God. The kind of unmerited love of God, selfless love, sacrificial love, and saving love. At we have the unspeakable kind of love. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya naman pansamantala nagpapaalam ang iyong kapatid, Sister Celia Duran, na nagsasabing, ikaw at ako.